Ay, Diyos ko Lord. Guys, grabe ang internet. Pinahirapan talaga ako, kaya pala muulan. Hirap. Buti na lang mababait yung mga estudyante ko. Grabe. Foggy, umuulan pala. Ay, lamig. Pasok muna tayo, guys. Lamig eh. Good morning, guys. Buti na lang sumikat yung araw. Asan yung araw? Ayun. Kanina foggy. Kahapon, kagabi umuulan. Aga naman nilang nag-farming. Ay, sipag naman ng mga taong to. Saan na? Ayun, oh. Yun. Oh. Hello guys. Pakita ko lang ito. Hindi halata. Bili tayo ng manok. So nag-send ng notice ang school. Ang balik school ng mga bata ay sa Lunes na. Thursday na ngayon. Ay hindi na ready ang aking mind. Akala ko ay first week of May pa ang back to school. Kaloka. So kailangan naming bumalik ng Kathmandu. Dami ko pa namang klase sa Sunday. Okay lang, absent mga bata. Wala silang klaro eh. Bili tayo ng manok. Ahay na. Para akong kalbo. Kabili na tayo ng manok at mga chicheria. So, kailangan akong bumili ng itlog at gatas. May gatas na doon sa Gayri, guys. Meron na silang freezer. Meron nga silang sausage. Hindi ako bumili. Kasi, okay lang mag-itlog-itlog yung mga bata. Tsaka, kumakain din sila ng gulay. Konti pa, konti-konti. Let's take one last look. May cute na bahay doon, maliit. Maganda na ang kalsada, kaya hindi na ganun kahirap ang ascending at descending. Tawag dito. So, ano na ngayon? Huwebes. Dapat next week pupunta kami ng Peace Hill Resort dito sa taas ng Bisisahar. Hindi na matuloy guys kasi may pasok. Ang bilis. How I wish in-extend nila. Akala ko kasi extend kasi nga nag-announce ang government na first week of May pa ang
ang back to school. Hindi ata na finalize. Kaya nag-decide itong mga ibang school na mag-start ulit. Kasi alam nyo naman pag private, 'di ba? Pag walang pasok, wala ring sahod. So siguro inaano din nila na magkasahod na, or much better pag back to school na. 'Di ba ganun yun, guys? No work, no pay. Sa mga private schools. I wish sana longer pa ang aming stay dito, kaso sa nila ay bored na guys. Wala kasi siyang friend dito. Wala na siyang friend dito, guys. So gusto niya nang pumasok uli. Hindi gaya sa Pinas, kung bakasyon sa Pinas ay syempre mag-i-enjoy yan siya doon, at hindi na naising pumasok uli. Dito sa Nepal wala, super boring talaga, guys. Ewan ko, ayaw ko na lang kasi makapagsalita na naman ako ng hindi maganda. Wala talaga, walang activities yung mga bata, pero okay lang kasi napasaya yung dalawang matatanda. Dito tayo, ang ganda ng mga flowers ni Sabina. Dito tayo bili ng itlog kay Sabina. Hello, doggy. Baka ba yan? Ang laki ng lupain na to, oh. Yun, may bagong bahay doon, guys, oh. Foggy. Nakabili na ako ng guys, ng tag ito, gatas. Gatas at yung puff. So, yung may nag-comment na apaka-strong ko daw kasi nakakaya ko mag-isa. Kung taga-subaybay kayo sa akin, alam nyo na naging independent ako pagdating dito sa Nepal. Laki ng adjustment ko. But somehow, yung mga sakripisyo, yun ang nagpatatag sa akin. Yun ang nagbigay ng mga aral sa buhay ko. Yun ang nagpa-mature sa akin. Yun ang nagbigay ng contentment. Yung mga experiences ko dito sa Nepal. And then, ang lugar na to ang nagpakita sa akin na okay lang mabuhay ng simple at normal na buhay. At the same time, maghahangad ng konting mga improvements. Pwede naman. Daming guys, oh. Corns yan lahat. Mais field. Mais season tayo. Okay. Nasaan ako sa aking kwento? Anong tawag dito? Yung ibang mga schools nag-start na. So, hindi na follow yung sa government. Wala kasing official statement ang gobyerno. Baka government school, first week of May pa ang start. But mga private schools, mag-start na sila next week. And then, thank you sa comment mo. I-flash ko na lang dito yung comment niya. And then sabi niya, maglista ako ng mga kailangan ko before kami punta dito. Kahit maglista pa ako kasi damit pa lang namin ng mga bata, 3 bag na yun. Kasama ang aking kasama na dun yung kulambo ko,
yung blocks ni Babu, laruan ni Babu, sapatos ni Sanel na hindi naman nagamit. Hindi pala siya nagdala ng sapatos. Ako lang pala. Sandal yung dinala ko. And then, pakita ko lang yung view sa inyo. Last one look. Busy sila. Tanghaling tapat. Bubungkal. Nagmi-maintain ng kanilang mais. So, ang sinasabi ko ay, ang hirap magbitbit. Mga damit pa lang namin ng mga bata kasi ilan lang naman din ang mga damit namin, guys. Hindi ko iniiwan dito. May mga ilan na pang bahay. Pero yung mga bata, wala na mga damit yan dito. Konti. Si Babu, sobrang liliit na talaga ng mga damit niya na iwan dito. Tapos, nagdala ako ng isang papaya at mga kiwi. Yun pa lang, guys. Sobrang bigat na. 2 malalaking bag na ang dala namin. So, kung maglilista pa ako ng mga gusto kong dalhin, Diyos ko, wala na. Ang hirap kasi ng biyahe, malayo. Tapos, pagdating dito, lakarin pa namin pataas. Malayo-layo din. So, ako lang mag-isa, si Sanel, siya nga nagbitbit ng isang bag. Sobrang hirap, guys. Mahirap siya, pero alam niyo yun, nasanay na ako. So, yun nga, hindi na ako basta-basta nagdadala ng kung ano-ano. Basic lang talaga yung mga dala ko, damit namin ng mga bata. Mga pagkain, yung parang pag pumupunta kami dito, na set na yung mind namin na ito lang yung kakainin namin. Kontento na rin yung mga bata na biskit-biskit lang kami, gulay-gulay, itlog. At least ngayon meron nang nabibilhan sa malapit na itlog at manok. So, ayun lang, guys. Yun lang, kontento na kami doon. Yung conditioner talagang nakalimutan ko yun. Dapat next time bibili ako ng sachet na conditioner kasi wala dito. Shampoo lang. Mga sabon, lahat meron yan dito lahat. And then yung face wash nakalimutan. So, ayun, guys. Ngayon pa lang ako magluluto ng fried chicken. Mag-alas 12 na. Sanel matagal siyang magising, hinahayaan ko na kasi bakasyon naman. So, iniwan ko yung manok at itlog doon kina Sabina. Tapos, kinuha ko ulit. Ang bigat na pala nitong pinagdadala ko. Ang tawag dito. Si Ama, guys, okay naman siya. Medyo okay na yung kanyang lagay. Pero nag-o-oxygen pa din siya. Maintain na talaga yung oxygen niya. Yan na yung nagko-continue ng kanyang buhay. In Bisaya ay mura na ang nagpahaba ng kanyang buhay. And then si Buwa ay okay naman, guys. Malakas si Buwa. Tawag dito. Nitong umaga sinabihan niya ako na manok, daming manok. China ka na. Jaw. Manok. Ang init. Init na. Ang ganda ng bulaklak. Oh. Red na red. Pang puja kasi ito nila. Red flower. Cute naman ang aso. Miss ko tuloy si Kali. Ang tawag dito. Si Buwa ay okay naman, guys. Malakas siya. Kaso kaninang umaga sinabihan niya ako, huwag mo nang lagyan ng golbeda yung ating terkari, ay yung ating gulay kasi masakit ang aking mga tuhod. Golbeda, guys, kamatis.
Kasi nga walang lasa ang aming gulay. So nilalagyan ko ng sibuyas at kamatis. Sabi niya, hindi na talaga siya nakain ng kamatis kasi masakit ang kanyang arthritis. So sabi ko, okay, hindi na ako bumili ng kamatis. So, ayun guys, otherwise, si ating buwa ay malakas. Oo, silang dalawa ni Ama dito. Siya ang nagbabantay kay Ama. So, dati hindi yan siya nag-aalaga kay Ama. Pero ngayon, nag-cooperate na siya kasi. Nalungkot yan siya siguro. Nung nasa Kathmandu si Ama, siya lang mag-isa dito. Semento na yung bahay guys. Ayan yung bahay natin. So, masarap magturo dito guys kasi very peaceful. So nakaka-focus ako sa nakaka-focus ako sa pagtuturo. Kasi bakasyon yung mga bata. So anytime ba pwedeng magturo. Mag-break time na lang pag yung kakain or magluluto. Hindi lang sana kasi minsan yung internet ay pawala-wala pag masama ang panahon, so naapektuhan ang aking pagtuturo. Otherwise, perfect place sa ganitong online na mga trabaho. Babalik na tayo ng city. So akala ko magtatagal pa kami dito at marami pa tayong vlogs, kaso wala. Next time na lang ulit guys. So dito muna ako. So dyan na lang muna kayo.